So yun, shout out. Meron tayong L5290 na printer. So Epson pa rin to. Yan. So ang problema nito ay walang power. So try nating lagyan ng power cord. Ayan. Tapos switch on. So troubleshoot natin to kung ba't wala siyang power. Ayan, wala, no power. 5290. So bago pa lang to na printer. So unahin natin i-troubleshoot ay yung power supply. Pagkatapos nun ay sa motherboard. Tapos tingnan rin natin yung mga flicks dito sa ilalim. Kasi sa bisa experience ko, pag nabasa yung printer head, magkaka-no power yung printer nyo dahil masusunog yung motherboard. So yan, tara buksan natin to. So ito, meron din itong mga bolt dito. Yan, isang bolt dito, meron ba? So wala. So nag-isang bolt lang ang tatanggalin natin. Tapos buksan natin tong side cover para makita natin ang power supply. Yun, let's go. Yan, umpisa na natin. So pagkakuha nyo nito ay pwede nyo itong iangat. Pero hanggang dyan lang yan dahil yung mga bago na printer may lock dito. So kukunin natin yung bolt dito katulad ng sa 3210. May bolt yan dito sa loob. Yan. Tapos pwede na natin itong iangat at taas. So hilahin para matanggal. May mga tip to, tanggalin nyo lang tulad nito. Di pa ito nabuksan first time dahil di pa natanggal itong mga ano kadikit sa kanya. Ano pa ba? Wire. Mahigpit pa. So dito kita na natin yung power supply nya. So una natin iti-tester itong power supply. Tatanggalin natin dun sa pinaka ilalim. Ayan. So pwede nyo itong tatanggalin para di kayo mahirapan. So ito lang, tanggalin nyo to, itong lock dito, tapos iangat nyo yung scanner, tanggalin natin para di tayo mahirapan troubleshoot.
So, ang connection lang ng power supply yung tatanggalin natin dito sa motherboard. Ito na wire. So, bunutin natin yan. Tapos, tester natin kung meron pa bang voltahe na lalabas. Tester natin to ulit. So same lang, black, red. So 40-40 or 42. Yan, lagyan natin ng power cord. So yung black, lagay nyo lang sa black. Tapos red, ano natin kung may reading. So wala, 0. Sa blue naman, ayan, 0.6. Sa red, 0.6 pa rin. So walang power na lumalabas. So medyo mabilis lang to i-troubleshoot dahil power supply agad nakita natin na error. So try nating palitan ng power supply to. Ayan, sorry dahil nasa gilid tayo ng kalsada, medyo maraming sasakyan. So unang troubleshoot natin ay nakita natin ang power supply na wala siyang output ng voltahe. Ayan. Sa red, ganun pa rin. So itong dalawa lang, blue at saka red. Ito dalawa. Dapat merong 42 or 40 to 42 ang reading dito. So yan, wala. So kuha tayo ng bagong power supply. Palitan natin to. Yun. Let's go. So mabilis lang to tatanggalin. May volt to dito. Yan, isang volt. Yan. So yung wire, wag nyo nang tanggalin. Pwede tanggalin na rin. Yan, bilis lang to. Napakabilis. Tapos may isa dyan, may isa pang bolt dito sa ilalim. So pakita ko sa inyo. So yan, may isa pa dyan. Yan, isang bolt. So bago nyo mahila to. So wag nyo nang tanggalin yan. Kung meron kayong ikakabit, ikabit nyo na lang sa yung wire, ikabit nyo na lang sa bago. So try natin dahil walang output to, baka ito lang yung sira. Okay tong motherboard. Yun. Let's go. Palitan. So, meron akong mapalit dito. Ito. Oops. Yan, meron akong pangpalit. Gawin natin yung isang bolt dito sa ilalim. Ayan, tanggal na, di ba? So, tanggalin natin yung wire. So, palitan na natin lahat ng bago. Yan.
Diba? So, wag muna nating ikabit dahil baka wala ring power to. So try muna natin dito. Yan. Kabit natin dyan. So bago yon, tester muna natin to kung meron bang voltahe. Yan, kita niyo ba? Yan. So ganon pa rin sa black yung ground. Yan, black ground. So try natin sa pula. Yan, tingnan nyo, di ba? May reading siya na yan, 42.21. Ito naman sa blue 40.52. So yan ang sinasabi ko, di ba? So dapat may reading diyan. So try na natin to. Dahil meron naman siyang voltage output. So tanggalin muna natin. Tapos saksak to. Na natin kung magkaka-power ba yung mismong printer na to. Balik natin yung tinanggal nating flex para sa control panel. Yun. To see is to believe. Try natin switch on. Balik natin yung power cord. Tapos tingnan natin dito sa taas. Switch on. O yun, nagka-power siya. So yun lang ang problema niya. Diba? So, reading and running yung printer. Yun. So ganun lang mag-troubleshoot. So halimbawa walang power, pinalitan na natin. So posible may sira yung motherboard at saka or dito sa panel, di ba? Yung switch, tingnan nyo rin. So gagapang lang kayo kung saan saan nyo gusto. So yun lang. Tapos tingnan nyo rin yung mga katulad nito, mga wire. Baka may daga na nakapasok sa loob. Ngat-ngat yan. So yun, so ibalik ko muna, i-arrange ko para makapag-test print tayo. Yun, let's go!